umayo ka at huwag nang magkasala. Ito yung sagot ni Jesus. Sinabi niya sa babae na huli sa pakikiapid. Sa batas po ng mga Hudyo, ang sino mang nahuling nakikiapid ay ang kaparusahan ay kamatayan. Hindi lang basta kamatayan, ang batuin hanggang mamatay. So bahagi yun. Nais lang si Jesus humusga sa babae ito. Pero nung sabi ni Jesus, yung walang kasalanan ang siyang unang bumato. Paanyaya na ipinapaayaw ni Jesus Malim yung kahalagahan ng pagpapatawad. Napakahalaga po yung pagpapatawad. Kaya bahagi na makita ko namin kasi yung sabi ni Father, bakit nung unang panahon kapag magpakamatay hindi natin tinatanggap sa simbahan. Pero ngayon ay yung mga nagpapaniwala ay tinatanggap na natin sa simbahan. Minimisahan pa natin. So bahagi yung sabi nga ko natin, hindi ko sa hindi natin sinasakayunan na or rather sinasakayunan natin ang pagpapakamatay. Wala pa yung una, baliwanag ko yung batas, huwag kang papatay. Kasama din ang iyong sarili. Nasa utos ng Diyos yan. Huwag kang papatay. Kahit na sarili mo, bahagi mo yun. Nasa 10 utos ng Diyos yan. Pero, tinatanggap ko namin ngayon, yung mga nagpapatiwakal, hindi sapagkat nagbago ang turo ng simbahan. Gawa lamang ng makabagong teknolohiya na nakita ko natin na una, maaaring ang tao ito ay bahagi ng kanyang kalinanan sa uri mo ito ng sakit. Uri mo ng sakit na sabi nga namin, ito ay uri ng sakit na kinakailangan dapat ginagawa. Bahagi yun ay sangayon sa makabagong teknolohiya. May mga tao talagang mayroong mahina na harapin ang problema na hinaharap. At kung minsan, magkakawa lamang nila ito kapag sila ay nag-aandalo ng medical treatment. So, dapat nagpapagamot. Kaya inilalagay ng simbahan ang sa ating natin yung room, yung lugar na sa sino man na nagpapaniwakal ay hindi na lugar na siya ay tahasan nawawalan ng pag-asa. Bahagi yun. Or brother na yung kanyang pagpapatiwakal ay gawa ng
ng pananalig sa Diyos. Hindi ko pwedeng hawakan ng simbahan at wala tayong kapangyarihan na humusga sa sino man. Katulad ng ating kapatid na inihanin namin ngayon sa kanyang muling hantungan kay Daryl para ilapat ang kabawi nito. At ang ipinaalala katulad yung po sa Ebanghelyo natin, yung kahalagahan ng sabi nga natin ay room for mercy, ang kwarto ng awa ng Diyos. Kung bahala na si Daryl ay ang Diyos, pero kung makita, yun ang pinangawakan ng simbahan ngayon na dapat tayo ay may lugar na maipahayag natin yung dakilang awa ng Diyos. Ginawa yung aming tao natin. Kaya pagkakataon, kaya hindi mo dapat ito maging pamantayan ng magkilos na pwede na pala kayo magpatiwakala. Ngayon, no? Ito'y bigay na pagkilala ng alin, pagtingin na ang simbahan na itinatag ng aming Panginoong Jesucristo ay ang simbahan na awa ng Diyos. Nais natin maipamanig sa buong kapal. Na sabi nga natin, hindi tayo dapat na pumusga at magbigay na pagpaparusa. Kaya nga, sabi ko sa umiliyang wala po kanyang magandaan. Kasi meron tayong purgatorio. Meron tayong purgatorio. Pero dito sa lupa, may pakita yung alin. Yung dakilang awa ng Diyos. No? Kaya, pagkakataon ako sa nawa ay matulungan din natin. No? Pangalawa, maging bahagi din ito ng ating kalinangan. Nasaan ako, kapag may mga tao halimbawa, nagsasabi na gusto ko lang mamatay, ay bigyan natin ng atensyon. No? Kasi baka ito yung humihingi na ng saklolo. No? Bagaman maaaring dinadaan lamang sa biro, pero huwag natin ipagwalang bahala. No? Ito yung mga kapatid natin na kapag sinabihan kayo ng gusto mo lang magapos sa buhay ko sa libring na ito, ay kinakailangan natin na bigyan ng atensyon at mabigyan natin ng sapat na pahayag at mabigyan natin ng counseling at kung kinakailangan na maaaring ipakiusap natin sa mga mayroong malalim na pagpaunawa tungkol sa bagay na ito. Katulad ng mga psychologists o psychiatrists ay tulungan natin. Pero huwag natin isasawa ng bahala. Gusto ko lang mamatay yung mga talagang ganon. Ay kinakailangan din tayo maging aware. Baka sakaling, baka kasi yun ay isang panahon na humihingi sila ng tulong sa kanilang katatayuan. Bahagi nyo ipanalangin natin na sana sa pagkakataon na ito ay maging aral sa atin para matulungan
yung mga tao na nasa ganitong klase ng katatayuan. Ayun po man yun Jubilee Year of Hope, no? Dakilang jubileo ng awa, no? Pilgrims of Hope 2025, yun yung hamon ng simbahan, no? Kaya bahagi yun. Alam niyo kapag may mga tao palaging may problema, no? Ay kumisan hindi natin nakita na humingi kayo ng tulong sa Diyos, magsimba kayo, no? Kasi ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagbibigay ng pag-asa, no? Bahagi yun. Huwag natin kalimutan, yun ang dulot na Jesus, pag-asa. Mahal ang pagkakataon. At yun ang ipinahayag ni Jesus, na tayo magkaroon ng pag-asa mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Ay nawa po, ay ito ay tunay natin ilulong sa harapan po kami kapal para kay Daryl at sa kanyang mahal sa buhay. So ito ipanalangin natin sa po kami kapal. Nanawa makamit ni Daryl ang awa ng Diyos. Hanawa ay magkaroon din ng kapanatagan ng kalooban at lakbin sa lahat ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi tayo ay ang pananalig natin ay nakabase sa isang napakahalagang pag-asa. One of the three cardinal virtues: faith, hope, and charity. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ay itong lahat ang inulog natin para kay Kaya.